ang aming araw from this moment until our lunch, afternoon service, and our meeting. May you please bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na and malapit na po tayong matapos sa ating Articles of Faith. At after po nito ay ang Sunday School lesson po ay maiiba na. Ibabalik ulit ni medyo okay yun, Brother Ryan, kasi medyo may paliwanag. Pero ang isa-send niya sa group, yung outline. Pero meron ding paliwanag. So, expanded. Meron parang teacher's copy, parang tas merong outline copy. So, today, we'll talk about Articles of Faith, number 21. Tama po ba? 1-1, Roman numeral XX, tapos 1. 21, about human sexuality, marriage, gender identity, and Christian love. So, very timely, mga kapatid. Yung agenda ng mga hindi anak ng mananampalataya. Kaya nga, ganito po, ma-appreciate natin yung Pilipinas kasi conservative pa rin tayo kahit papano. Hindi pa rin natin gusto yung, alam niyo yun, yung katulad ng ginagawa sa West. Kaya ang payo nung isa kong friend, sabi ng nanay niya, Nay, tira na kami dyan sa States. Sabi ng nanay niya, ay, wag muna, anak. Yung mga apo ko, palakihin mo muna sa Pilipinas para mag-matured, maging conservative. Kasi pag doon lumaki, katulad ni Charity, lalaki yan na liberal. Pag sinabing liberal, kung ano yung tama sa paningin nila, yun ang gagawin nila, kahit mali sa paningin ng Diyos. Katulad ng nangyari po sa Bible. Good morning po ulit sa bawat isa at malapit na po matapos itong statement of faith. And then we will pray and we will ask, maybe kung nandito si Brother Andy, Brother Ryan, Brother Ryle, i-guide ko naman po kayo turo sa Sunday School. So parang babalik po kasi sa basic pero medyo expanded. So ayan, sama din po natin sa meeting mamaya. Mamaya po meron po tayong meeting after ng afternoon service. So siguro kung matatapos po tayo ng 2, tapos na siguro po tayo ng 3:30 or before 4 o'clock. Okay po? Of human sexuality, so we will tackle about marriage and whom to marry. Maybe we have a part 2 of this statement of faith or articles of faith. Isa po to sa mga ipapaprint natin, mga kapatid, yung articles of faith natin. Siguro ipapatarp natin or printed, siguro kahit photo paper lang, post natin sa bulletin natin para lagi natin nakita. Ito yung pinanampalatayanan natin. Sa Iglesia ni Cristo, meron silang yung indoctrination nila. Parang 24 pillars ang tawag nila Sa GIL, may ganun din. 16 pillars naman. Sa Muslim, meron naman 4 pillars ng Islam. Yung mga pinananampalatayanan nila. So tayo, parang may ganun din tayo. Etong statement of faith, articles of faith. Kasi nga, marami naniniwala sa Bible, but the question is, ano yung pininiwalaan nyo sa Bible? Okay? Of human sexuality. So, basahin po muna natin to bago natin itakal yung iba't ibang mga issue. We believe that God, ang Diyos, created human sexuality to be an expression of love and unity between, look at this, very verbatim, a biological man and a biological woman within the covenant of marriage. Ulitin ko po biological man and a biological woman. Sa internet ngayon, tsaka yung LGBTQ agenda, feminist agenda, nag-struggle sila or they debate what is the meaning of woman. Para sa atin, ang woman, ang chromosomes ay XX. Yun. Buti na may biology teacher dito. Mahirap magkamali, naka-record pa naman. By the way po, hindi po ito live recording. Ang ila-live lang po natin yung Friday night sa prayer meeting. So ito, recording, i-upload natin sa Facebook private group at saka sa YouTube. Para pag may sakit ang
kasukasuhan, di makapagsimba, at least makapakinig pa rin ng mensahe. XX chromosome, ang babae, ang lalaki naman, XY chromosome. Pinag-aralan natin yan sa biology. Tayo ay nasa high school pa. At sa atin, yung sex, dinedetermine dun sa private parts. Diba? Pag ngayon, nakikita pa lang, sa chan pa lang, ultrasound, makikita pa lang babae o lalaki na. Dati po, wala pa pang ganun. Di natin alam kung lalaki o babae. Basta pag nakasalubong ka ng matanda sa palengke at inawakan yung chan mo, ay, babae yan. Namamalengke kami ni Teacher Grace kay Charity. Hinawakan, sabi nung matanda din po, siguro mga 60 plus, hinawakan siya ni, ewan ko naalala mo yun, mami. Sabi, lalaki kasi matulis, oh. Eh, hindi naman, mali naman. Babae yung lumabas. Pinaasa lang ako. So, ba't ba tayo napunta doon? Ayun dati, gano'n. Ngayon sa tiyan pa lang. Pero ngayon, iniiba na ng baluktot na henerasyon. What is a woman? Ang tama, scientifically, technically, ang babae ay merong babaeng ari, XY, XX chromosome. Pero ngayon, ang babae, someone who identifies him or her as a woman. So, kahit lalaki ka, pero pag sinabi ko na babae ako, babae ka. Yun ang, so baluktot. Kaya makikita nyo sa Robinsons, may Robinsons ba dito? Galleria. Sila, para syempre, ma-approve sila ng masa, meron silang panglalaki, meron pang babae, tas merong all gender. Nakita nyo? Pansinin nyo? Iba pa yung PWD. Tapos iba pa yung all gender. Na kung napapansin nyo, PWD, tas, yung iba pinagsasabi na PWD, tapos all gender na CR. So, someone who identifies na siya ay babae, siya ay babae. Yun ang definition nila ng babae. So, alam natin, maling-mali. Pag sinabi ko sa yung 1 plus 1 equals to, yun na talaga yun, absolute. Wala nang ibang sagot. Pag ang babae, kapag ang isang tao, XX chromosome, ang ari ay pang babae, babae yun. Okay? Ito ang pinagtatalunan ngayon. Kaya, yung mga gusto ng same-sex marriage, so covenant relationship, diba? Love and unity between biological man, biological woman, within the covenant of marriage. So, yung agenda ng LGBTQ+, gusto nilang baguhin yung batas. Kasi ang nakalagay sa batas natin, ang kasal, ang sagradong kasal, ay para lang sa lalaki at para sa babae. So, gusto nila yung i-revise. No? Kaso, ayan, may iba sa atin, may iba na kung ano-ano ang naiisip. Okay? Pero tayo, babae, lalaki, yun lang. Hanggat hindi na babago yung batas, yun pa din. Kung mabago mo ng batas, yun ang kagandahan ng separation of church and state. Tayo, kaya importante yung Articles of Faith. Ito, nakalagay sa Articles of Faith natin na we as a church here in PBBC Dasma Cavite, hindi tayo magkakasal sa ma-approve na pwede naman ang lalaki sa babae. At punta dito at magsasabi, magpapakasal ako. Sino ano? Ako, anong pangalan mo? Adan. Anong pangalan mo? Hindi pwede. Ngayon, separation of church and state. Naniniwala ang church natin na ang kasal ay para lang sa babae, para lang sa lalaki. Hindi pwedeng babae sa babae, hindi pwedeng lalaki sa lalaki. So, hindi tayo pwedeng diktahan ng Estado. Kaya nga, nung nasakop tayo ng mga Espanyol, church-state, kung ano yung simbahan, yun na rin yung gobyerno. Kung ano yung gobyerno, yun na rin yung simbahan. Ang mga praile, yun din ang pulis, yun ang nagpapatupad ng batas, at yun din ang parang, sila din ang nanginingil ng buwis. Paano, makikita natin yan sa sulat ni Jose Rizal, sa Noli Me Tangere, tsaka sa El Pili Busteri, basta El Pili. El Pili Busterismo, yun. Espanyol kasi, mahirap bigkasin. So, church-state,
And then, dumating ang mga protestante, kasama ng mga Baptist sa Pilipinas, yan, hanggang sa nabuwal. Kasi po, hindi po talaga pwedeng diktahan ng Estado kung ano. Hindi yung tipong, halimbawa, mag-mission si someday, baka tawag si brother, tatlo lang naman lalaki dito, ay apat pala kasama si brother mo. Si brother Marvin na tawagin ng Panginoon. Sa phase, ano ba to? Phase 2, baka tawagin ka sa phase 1. Kapit, no? Hindi man lang doon sa kabilang subdivision eh. Hindi tayo pupunta sa munisipyo magpapaburo. Oh, gusto daw po magpastor nito, mayor, pengi pong pirma. No, walang ganon. Okay po. Makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 18 to 25, when God instituted the marriage. Matthew chapter 19, verse 3 to 6, na sinasabi ni Jesus Christ na ang marriage, kapag pinag-isa, hindi na pwedeng pag-iwalayin. What God hath joined together, let no man put asunder. Pero ang galing din ng tao no, na inaanal no. Well, merong ibang mga reason for that. But ang sabi ng ina-affirm ni Jesus Christ na ang kasal ay para lang sa lalaki at para lang sa babae. Babae at lalaki. We believe that any heterosexual activity outside of bond marriage, including fornication and adultery, and homosexual activity, actually medyo redundant pero okay lang kasi yung homosexual itself is a noun. Homosexual sexual activity and any other form of sexual immorality, including bisexual conduct, bestiality, nako, ang dami naman ito, incest, and the use of pornography is an abomination to the Lord. Bawat isang binanggit dito sa statement of faith, isang topic to eh. Pero medyo i-scratch lang natin ng konti. So, define natin yung LGBTQ+. L, lesbian. L, ibig sabihin, tomboy. Okay? G, gay. Bakla. LGB, bisexual. Ano naman ibig sabihin bisexual? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pag sinabing, ay, bi kasi ako, ano ibig sabihin? Pwede ako pumatol sa babae, pwede ako pumatol sa lalaki. LGBT, transgender. Ano naman yung transgender? Nagpapalit ng private parts. Okay? Halimbawa, lalaki, magpa-opera, magpaputol, tapos magpatrok ng estrogen, estrogen, something like that, di ba? Tapos, tatanggalin yung Adam's apple. Hindi Adam's apple, hindi natanggal. Basta iibahin yung boses, magiging babae na, transgender. Yung lalaki naman, yung babae naman, magpapakabit ng, ewan kung paano lang ginagawa yon. Kaya wag kayo pupunta ng Thailand, Brother Andy, one day in Thailand. Tapos, one man in Thailand. Pag 1 year na, iba na, naging, iba ba, ano ba yan? Yung mga hindi natatawa, hindi kayo nagpe-Facebook. Okay. Ano po yun? May ganun kasi sa social media. One day in Thailand. Tapos pagdating ng 1 year, wala na. Babae na. Kasi nagpapalit na. Yung babae, magpapaturok din ng hormones ng panglalaki. Magkakaroon ng mustache, magkakaroon ng bigote. Tapos, mapalalim. Si Charis Pempenko. Diba? Iyan ay hinahangaan ko pa naman. Tapos sabi, Christian daw siya, Christian born again. Kamukat-mukha ito, nagpabotismo ulit sa sa RCC. When I say RCC, Roman Catholic Church. So, sa church, sinasabi lang natin, Roman Catholic RCC, para hindi maintindihan ng mga kapitbahay. But when I say RCC, Roman Catholic Church, ibig sabihin, yung mga ganun, hindi talaga save yun. Okay? Amen, mga kapatid? Hindi nawala yung kaligtasan. Ibig sabihin, hindi talaga siya save. Ngayon, hindi na siya si Charis Pempenko. Siya na si Jake Cyrus. Yun na po ang pangalan niya. Sayang. Sayang na babae. LGBTQ, yun naman yung mga queer. Yung mga queer, parang sila, hindi nila alam kung saan planeta sila nakatira. Confused. Yung LGBTQ+, yung plus naman, may mga gender pa daw kasi na hindi pa nadidiscover. Basta, ewan ko, ang gulo nila. Tapos, yung mga senador na ang tataas ng mga pinag-aralan,
pinapatulan nila yung mga ganong kaisipan na, alam mo yon, nakaano kasi ano tayo eh. Pero alam nyo, ano yan eh, may mga pag-aaral na yung pagiging ganon. Sakit yan, sakit. Sakit sa kanilang personalidad. But, in a biblical view, that's sin. Okay? Hindi ibig sabihin gusto mo at natutuwa ka doon, yun yung tama. Hindi po ganon. Okay? May mga gusto ka, pero hindi tama. Kasi yun ang basehan ng tao. Ito namang bestiality, medyo ano to eh, medyo, pero binabanggit to sa Bible. Taas ang kamay, sino nakakaalam ng bestiality? 1, 2, sino pa? Ikaw, Jen, alam mo, bira, lagi-lagi ko in-explain sa Bible school to eh. Kasi, bro, Brother Andy, alam mo yung bestiality? Say niyo po, bestiality. Beast, from the word beast, ano yung beast? Beast, hayop. Bestiality, nakikipagtalik sa hayop. Sa Bible, ano yun? Kinokondemn yan ni Lord. Meron yan. Okay? Incest. Ito namang incest. Yung hanggang 4 na duktungan. Nakalimutan ko yung term lang. Affinity and continuity, parang ganun. Pero sa madaling salita, hindi mo pwedeng asawahin hindi ka pwedeng magkaroon ng romantic relationship sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tito mo, at sa pinsan mong buo. Kasi parang ano yan eh, kung may board sana tayo, parang paakyat ng paakyat. So ikaw, aakyat ka sa nanay mo, saka sa tatay mo, tapos yung tatay mo, tsaka nanay mo, both sides, gaganon sa mga kapatid nila. So, 1, 2. Tapos, hindi, kulang ng 1. 3. Parang, may 4 na dugtungan yun. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng, pati yung pinsan mo, buo, hindi pwede. Pero yung 3rd cousin, pwede na. Bakit? For medical purposes, pinagbawal na ng Diyos. So, nung si Adan at si Eva pa lang, sila pa lang, pwede pa. Kasi ang genes hindi pa nagde-deteriorate. Pero, yan yung problema ng mga royals. Diba? Mga pamilya sila ang nag-aasawahan. Bakit? Para yung yaman sa kanila lang. Eh, yung sakit ng pamilya, mas lalong lumalala. Kung ikaw may sakit ka sa puso, tapos may sakit sa puso, nag-asawa ka, kayong dalawa, ano expect mo doon sa namamanang sakit sa anak nyo? May sakit din sa puso. So, kaya pag manligaw ka, wala. Sino? Pag manligaw, tanongin mo muna, may sakit sa puso. May sakit mo sa puso? Ba't mo tinatanong? Gusto ko taligawan eh. Eh kung may sakit ka sa puso, ayoko na, baka mag-aan sa tatay. Doble na sakit sa puso. So, hindi pwede. Incest ang tawag doon. Pero may ibang mga bansa, like mga Asian countries, pwede sa kanila. Halimbawa, yung estudyante ko, first cousin nila, pwede nilang asawahin. Sa Thailand, sa Burma, sa Burma. Gulat ako. Depende daw kung gusto mo yung pinsan mo. Pero sa atin, hindi. Sa batas ng Pilipinas, hindi pwede. Incest yun. Walang visa ang kasal nun, pag ganun. Okay, and then, pornography, we know that from the word pornea. By the way, any sex outside of marriage, consider as pornography sa Bible. Consider as sexual immorality. Basta, same-sex man yan or ano, basta kahit heterosexual, lalaki ka babae, magkaiba kayo ng gender, pero wala kayo sa marriage, isa lang ang definition ni Lord doon sa Bible, immorality, pornography, period. So, again, mga kapatid, hindi ako yun, si Lord yun, amen? Tinuturo lang natin yung Bible. Is an abomination to the Lord. Is an indication of sin's decaying effects of deserving righteous judgment. Now, ganito yan. Kung meron Lord, kung meron Panginoon, ito kasi yung argument ng mga atheista, kung meron Panginoon, bakit na hinahayaan na magparid-parid pa yung mga yan? Diba? Bakit may mga ganyan? Bakit hindi na lang gawin ni Lord? Ayoko sa inyo, gagawin ko yung ginawa ko sa Sodom at Gomorrah. Diba? Sodom and Gomorrah, magkatabing ano yan eh. Sodom
dito sa medyo taas, Gomora. Binagsikan ng Panginoon ng hail, fire, boom, wasak, pulbos. Okay? May mga archaeological evidence for that. Bakit hindi nilang gawin ni Lord na pag nagparada sila, biglang magpaulan, ano? Sinagot na po yan sa Romans chapter 1. Kung babasahin natin, sabi nandun ng Panginoon. Alam niyo yung judgment ng Panginoon sa kanila? Hinayaan na lang sila sa kasalanan nila. Illustrate ko yung ganito. Kapag meron kang pag meron kang isang malapit sa'yo, kaibigan mo, pero hindi nakikinig sa'yo, at nagsimula ka ng hindi mo na siya warningan o pakialaman, yun na yung judgment mo para sa kanya. Wala na eh. Same with them. The fact na hinahayaan sila ni Lord na gawin yung mga bagay na yun, yun na yung judgment ng Panginoon sa kanila. Kaya magtaka ka kapag ikaw ay isang Kristiyano pero hindi ka pinapalo ni Lord pag gumagawa ka ng kasalanan. Kasi baka hinahayaan ka na ng Lord at mamamatay ka na lang dun sa kasalanan mo na yun. Kasi sa Bible, meron tinatawag na sin unto death. Kahit Kristiyano ka na, may mga kasalanan na pag kinumit mo, ikakamatay mo. Halimbawa, sumasama ko pa sa mga tropa mo na basag ulo. Ito hindi ko alam sa inyo. Ang Kristiyano dapat din na sumasali sa prat. Prat. Hindi yung prating gutom. Prat, alam mo yung mga prat-prat na yan. Fraternities of, for what? Okay. Hindi ko lang alam kasi baka Kristiyano ka, mas pinagmamalaki mo na eagle ka kaysa sa Kristiyano ka. Di ba? Eagle. Di ba? Eagle ako ha. May t-shirt pa, naka-eagle oh. Tapos yung isa, bakit ka naka-eagle na t-shirt? Eagle ka ba? Pag sabi namin, hindi, dinosaur ako. Di ba may ganun sa, inaway niya yung kasi hindi naman daw kasali sa fraternity nila. Bakit Pag Kristiyano ka, di na natin kailangan yung mga ganun. Ngayon, kung ikaw naman ay Kristiyano, na ganun ka na dati, kasali ka sa isang frat, tapos naging Kristiyano ka, ba, unti-unti ka nang himawalay. May iba, Kristiyano, mas active pa sa meeting ng Eagle kaysa sa prayer meeting. Mali yun, mga kapatid. Di ko alam kung merong Eagle sa inyo dito. Sa mga tatamaan sa recording, bahala kayo. Pero totoo yun. Pinagmamalaki pa nila, yung kotse nila, tinadtad nila ng Eagle. Pero wala man lang John 3:16. So, nakakalungkot. So, dito po tayo sa marriage. Andiyan pa po tayo mga kapatid. Ano bang oras na? Okay, mayroon pa tayong oras. Andiyan pa po tayo, 7? We believe sa marriage na that the term marriage has only one meaning. What is that? The uniting of one biological man, XY chromosome, and one biological woman is a single, exclusive, yun lang talaga, permanent, yan, mamaya na, covenantal union that displays God's redemptive work for His church. Now, isa sa mga argument natin, sige, ina-identify mo na ikaw babae, tas babae ka na. Paano pag i-identify ko? Pag in-identify ko na ako si Batman, ibig sabihin, ako na talaga si Batman. No? You can identify yourself with anyone or with anything na ikaw ay ganyan. But, hindi mababago yung katotohanan na hindi ka talaga ganun. Okay? Niloloko mo lang yung sarili mo. Single, exclusive, permanent, ibig sabihin para lang talaga sa lalaki, babae. Permanent, hindi na pwedeng ma-void. Okay? Ngayon, marami kasi hindi nila naiintindihan yung pagkakaiba ng divorce tsaka sa divorce tsaka sa anal. Alam nyo ba, sa Pilipinas, meron tayong anal. Okay? So, ang alam natin, basta mahal yung anal, yun lang. Pero pag mag-aaral tayo ng law, marami pa lang i-consider pa. Covenantal union that display God's redemptive work for His church. So, ayan po. So, babae and lalaki lang. God's design can only enter into by heterosexual couple. Ngayon, nakakalungkot, itong mga nasa Netflix, kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin YouTube, Netflix,
mga pinapanood natin sa anak natin, yung Cocomelon, talagang yun yung agenda nila eh. I-educate yung mga bata na kung gusto mo maging bakla, okay lang. Meron dyan sa Netflix na series na lalaki sa lalaki, tas meron silang anak na lalaki. Tapos yung sila mag-asawa sila, tas may anak sila na lalaki na sinasabi nila na huwag kang matakot gawin kung sino ka. Yung lalaki, nakapanglalaki siya yung anak nila, hindi nila anak, siguro ampol lang. Tapos si JJ yun eh, si JJ, yung isa lang yung buhok. Tapos binigyan nila ng dress, binigyan nila ng butterfly, yun talaga, minsan send ko yung link sa inyo. Marami sa yung mga sa pambata. Kasi pag na-educate yung mga bata na okay lang yun, yung next generation natin, ganun na talaga. No? Ang mahirap naman, kung mapapasa ang SOGI bill, pinagbigyan mo ng karapatan yung mga iilan sa ikakapahamak ng karamihan. Halimbawa, kapag tinawag mo sila na ganto, ganyan, at na-offend sila, oy, na-offend mo ko, may SOGI bill na batas, o yari ka, kaso ka. Kaso may iba din naman na halimbawa, meron akong kakilala, tinawag siya ng ma'am. Medyo ganun talaga. Pero ayaw niya tatawagin siyang ma'am. Sir, gusto tawag. Pinagalitan niya yung waiter. Sabi niya, di mo ba nakita? Alam mo, nakapanglalaki ako. Tapos mamang itatawag mo sa akin. Nagalit talaga siya. Akala ko nagbibiro lang. So, magulo sila. No, magulo. Kaya ang gulo. Kaya mabuti na lang, andyan sila Alan Cayetano, si Will Gatchalian, yung may mga dyan sa Kongreso na sinasapal nila yung SOGI bill. At syempre, ang huling pipirma dyan yung presidente. Kaya hanggat maaari, hindi man Baptist, o hindi man talaga Christian, at kahit papano, medyo maka-Diyos, medyo conservative, na ang lalaki para sa babae, babae para sa lalaki, hindi same-sex marriage. Hanggat maaari, yun ang iboboto natin. So, matagal pa naman ang halalan after Next year, 2025, marami na ngayong binubutas na kalsada kasi mag-e-election na eh. Diba? Next 2025. Pero kailan yung next election ng presidente? After 4 years pa, no? Tama ko ba? 3 years. Almost 4 years. 3 years and a half siguro. So, matagal-tagal pa, pero magkagandahan naman sa ating mga Baptist, hindi tayo, kung ano sinabi ni Pastor Ray Scrupolo, ito boboto natin. No, may kalayaan tayo. Sa Baptist, letter I, individual soul liberty. Malaya ka. Pag pinagbawal ng church na ganito, pero pagdating mo sa bahay, ikaw at ikaw pa rin yun. Kasi, ikaw ang sasagot sa Diyos. Basta binala ng church na hindi natin to pwedeng gawin. Okay? Pero ginawa mo pa din, individual soul liberty. So malaya, pati sa pagboto, malaya tayo kung sino yung iboboto natin. Ngayon, ang pastor, magsasabi lang, ang pastor may bias. Ang ire-recommenda niyan, yung medyo malapit sa mga, kung hindi siya Kristiyano, medyo malapit sa mga Kristiyano. Medyo conservative, medyo may takot sa Diyos. Halimbawa, wala akong kilalang American friend na boto kay Hillary Clinton. Kasi against Christianity si Hillary. Sino? Lahat ng mga kaibigan kong sa Twitter, sa Facebook ng mga Amerikano, puro sila kay Trump. Bakit? Pro-Christianity si Trump. So, ganun din dapat sa atin. Kapag ang isang kandidato pro-Christianity, goods yan. Pabor sa ating mga Kristiyano. So, yun po. Okay? So, reason for marriage, to obey the command of God. So, ngayon, siguro hindi ko pa napag-aaralan. Siguro tanong din natin minsan yung ibang pastor. Kasi dati doubt ako sa yung blessed singleness. Ano yung blessed singleness, pastor? Yun yung tinawag daw sila ng Panginoon maging single forever. Hindi ko kasi mag-gets yun. Lalo sa lalaki, bilang lalaki.
blessed singleness, parang hindi ko ma-imagine. Siguro sa babae, nagda-doubt pa din ako. Kasi dinesign tayo ni Lord para mag-asawa. Amen ba, Brother Andy? Oo, amen. Amen si Brother Andy. Oh. Dinesign tayo ni Lord para merong makapiling, makatipan. Okay? The girl will complete you and then the boy will complete each other in the Lord. Okay? For fellowship, nakakatawa to. May isang pastor ng evangelical. Kaya daw dinala ng Panginoon yung mga hayop kay Adan. Tinetest daw ng, kakatawa Teacher Giz, tinetest daw ni Lord si Adan kung papatulan niya yung mga hayop. Mali! Mabihira. Renji! Hindi po yun ang interpret. Kaya huwag kayo maging, porket merong background music, tapos yung pastor medyo pogi, tapos, di ba, uso sa internet, may background music, nakaka-move, tapos nagsasalita. Hindi ibig sabihin ganun, tama na yung sinasabi. Tinest daw ni Lord kung papatulan niya yung mga hayop. Hindi po. Dinala ng mga ni Lord yung mga hayop kay Adan para pangalanan niya. That's his work. Kaya ang trabaho, hindi yan sumpa. Ang sumpa ay yung pinahirapan ni Lord yung trabaho. Trabaho, pangalawa, makita ni Adan na siya ay hindi kumpleto. Merong kulang sa kanya. Okay? Merong longing. For partnership, okay, yung the word na ezer. Okay? Help meet. Ang lalaki sa babae. Siguro sa pag ma-explain sa mga young people. And for the propagation of human race. So, ang Panginoon, ito yung lagi niyang gusto. Si Satan, ang lagi niyang gagawin, lagi niyang babaluktutin yung gusto ni Lord. Ano sabi ng Panginoon? Humayo magpakarami. Still applies today. Okay? Mga kapatid, hindi teaching ng Bible yung mag-aasawa ka pero ayaw mag-anak. Hindi po yun. Wala pong ganun sa Bible. Ang biblical po yun. Nag-aasawa ka to propagate. Hindi yung mag-asawa ko pero ayoko mag-anak. Wala pong ganun sa Christianity. Ha? Nagkakaunawan pa tayo mga young people? Brother Marvin, gusto mo mag-anak? Gusto naman. Ayun, amen. Oh. Wag naman 22 ha? Mga 12 lang pwede na. Mahirap buhay. Hirap buhay araw-araw, sabi ng classmate ko. Isang 12 na kung kaya. Pero before po, nanay Tina, nagtuturo ako sa 4-piece. Meron ba ditong 4-piece member? May mga 4-piece recipient ba dito? Natuturo ko. Meron dun isang nanay. Guess what? Ilan ang anak niya? 18. Tapos, nung ini-interview siya ni Pastor Bong, yung mga anak niya na 18 din, paramihan din sila. Yung isa niyang anak, nakaka-13 na. Ang dami. Sabi ni Pastor Bong, pag ito nawin mo sa Panginoon, ang dami mong wala na. Punong-puno yung simbahan mo. So, grabe, no? Whom to marry? Ayan. Christian may only marry Christians. Ayan. Pero, ito ay long time battle ng mga Christians na Kristiyano ang pakasalan. Sa bagay, kung gusto mo magpakasal lang hindi Kristiyano, malalaman mo rin kung bakit dapat Kristiyano. Kaso wala nang bawian. Yun eh. May mga bagay sa buhay na kapag sinubukan mo, hindi na pwede gawin. Katulad ng marriage. Subukan ko ng asawa ng unbeliever, titignan ko kung totoo yung sinasabi ng mga pastor. Ay, totoo nga. Di na ako pinapayagang mag-prayer meeting. So, hanggat maaari po, Kristiyano. Pero, wag tayong mag-settle sa good. Alam niyo ang kalaban ng, ang kalaban ng excellent? Ang kalaban ng excellent ay best. Anong kalaban ng best? Good. Okay? Wag tayong mag-settle sa good, wag tayong mag-settle sa best. Mag-settle tayo sa excellent. So, Christian, wag lang basta Christian. Dapat, ilay mo, Lord, kung ka, yung magdadala sa'yo sa Panginoon. Yung simba tayo. Hindi yung inom tayo. Ano tayo? Yung ililid ka sa Panginoon. Kung lalaki ka naman, ganun din. Kahit maging successful ka pa sa buhay, maganda degree mo, 3 yung engineer ka na, doktor ka pa,
may education degree ka pa, pero pag ang pangasawa mo, ang last name ay Bilmocon yun, tsaka Bilmocon yan, wala din. Kilala mo ba yun, Brother Marvin? Si Bilmocon yun, pag ang last name, tsaka Bilmocon. Siguro na-joke na yan dito ng mga pastor, di ba? Bilmocon nun, Bilmocon yan. So, mahirap. Party girl, mahirap yun, yung party girl. Bar, gusto lagi nagbabar, mahirap. Next, when to marry? Wait until you are old enough to marry. So, kailan ba pwedeng pumasok sa relasyon na pag-aasawa? Kapag ikaw ay ready na financially. Ito mga kapatid, nawa po maintindihan nyo ako. May mga stand ako na pwede nyong hindi gawing stand. Naunawaan nyo po. For example, ako, ang stand ko, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera para magpakasal. Sino mag-agree sa akin? Say amen. Yung iba kasi, ba't di pa kayo nagpapakasal? Wala pa akong 200K eh. Tsaka wala pa kaming bahay, wala pa kaming kotse. Malabo yun. Bakit gusto na yung grande? Para may post sa Instagram. Para may ma-flex sa FB. Mga kapatid, hindi yun ang purpose ng wedding. Ang purpose ng wedding, ikaw at siya, nandiyan ang Diyos, pag-isahin kayo ng dibdib. Wala kasi akong pambili ng 18,000 na, 18,000 na, yung ano ba tawag doon, wedding dress. Ang tawag doon, gown. Si Adan tsaka si Eva, nung kinasal yun, wala yung mga damit, mga kapatid. So, hindi mo kailangan na magkaroon ng 250,000 para magpakasal. Mahal nyo ang isa't isa, pinagtagpo kayo ng Diyos, handa na kayong magsama, mag-isang dibdib, then so be it. Wait for a measure of financial stability, not wealth, but security, love, marriage is for life. Kaya nga, maganda yung mapapangasawa mo, si Brother Marvin, si Brother Marvin. Si Brother Andy, tsaka si Sister Rhea. Maganda, ayan, si Sister Love. Ay, Heart pala. Ganilito talaga. Sister Heart, di ba? Maganda, kaibigan mo. Yung pamangasawa mo, kaibigan mo din siya. Kasi, someday, mag-a-agree po sa akin yung siguro kayo. Ang love, nagpa-fluctuate yan. Minsan mahal mo siya, minsan hindi. Di ba, Brad? Minsan gusto mo siyang kausap, minsan hindi. Akala ko kasi dati puro lagi mo lang mahal eh. May times na gusto mo na lang umalis muna ng bahay kasi ayaw mo siya makita. Nag-fluctuate kasi emotion yan eh. Kumbaga, ang love magpe-fail, babalik ulit. Pero pag friends kayo, Sister Kim, pag kaibigan mo siya, lagi kayo yung bond ng friendship, lagi kayong babalik at babalik sa friendship, then mabubuo yung love. Friend, sorry na. Kaya minsan kami ni Mrs. mag-usap kami. Hindi mo na tayo mag-asawa ngayon. Magkaibigan mo na tayo. Alam mo, ikaw pakilamera ka. Hindi. Minsan lang. Pag inis na talaga. Mag-usap tayo bilang magkaibigan muna. Minsan, mag-usap bilang mag-sister. So, yan pa mga kapatid. We still have 5 minutes. And yung may mga iba dito hindi pa, siguro may part 2 to. Or eto na yon. Tayo, ang church na ito, sa susunod man na generation, ang mga Methodist kasi ganun na. Nagkakasal na ang Methodist may dalawang uri. Ang Methodist hindi yan kulto ganun din yung salvation nila katulad natin. Siyempre, may mga pastora lang, ibang practice, etc. etc. Pero may dalawang uri ng Methodist. Yung isang Methodist, totoong Methodist, tama, tsaka yung isa, wala na. Kulto na talaga. Yun na yung mga nagkakasal ng lalaki sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, nakakalungkot. Kung si John Wesley mabubuhay, sisigawan niya yung mga yun. Huwag yun nang gamitin yung pangalang Methodist. So, next generation, kaya yung articles of faith, yung pagtuturo natin sa mga bata, napaka-importante yun. Lalaki sa babae, babae sa lalaki. That's marriage. Hindi dapat mabago. Okay, may tanong ko ba tayo? Meron pa tayong 5 minutes to ask question. Kung wala naman, tayo po itaming lahat. At tawagin natin si Brother Ryan ulit to pray for our offering. Yung Sunday School offering po.
Heavenly Father, salamat po, Ama, sa